kailan ba natin ito gagawin? Gagawin po natin ito sa buong buhay natin. Hindi na po ito mahihinto, di na ni maundang. Sa kinatibuk-an na nato ning kinabuhi ato himuon ang maong pagtugyan, pagpasa sa iyaha ang atong mga kabug-aton. Mawati man gyud nato ang mga kabug-aton. Kay kana ganing kabug-aton, bugat man gina. Wala man siguro yung kabug-aton nga gaan. Ma-feel talaga natin yan, yung mga kabigatan. Pero napakainam ang sinabi dito. Casting all your care. Lahat. Walang iiwan. Walang pipiliin. Walang kilalanin ng Diyos. Malakim, maliit man, lahat. Sinabi niya dyan. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yung tinatawag na from bearing to casting. Mula sa ating pagpasan, atin ibigay sa Kanya sa pamagitan ng basahin natin. Paano natin gawin ito? Maliban na sa whole life natin ito gagawin at lahat ikakas natin sa Kanya dahil Siya yung magtugon, magtubag sa atong mga painanlanon, mga problema, masulbad, unsang klaseng pagbuhat, anong uri ang gagawin natin, paanong paraan, basahin natin. Philippians 4:6 hanggang 7. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ayan. Pag sinabing be careful for nothing, ibig sabihin yan, walang bagay na hindi tayo careful. Amen? Praise the Lord. So dahil wala palang bagay na hindi tayo careful, dapat careful talaga tayo. Paanong pamamaraan para magkaroon po ito ng kasagutan, katugunan, kagaanan, kagalingan, katagumpayan. Sinabi dito, but in everything. Grabe, ang Panginoon Diyos talagang walang iiwan. Everything. Pag sinabing everything, lahat ng bagay. Sinabi dito. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Ibig sabihin yan, pag ikaw ay humingi sa Panginoong Diyos, through prayer and supplication, with thanksgiving, positive ang iyong nararamdaman kahit hindi mo pa natanggap. Pinasalamatan mo na sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Parang magpunta ka sa bangko. Alam mo, maano mo naman yan inquire mo naman yan sa online yung bangko ngayon, yung banking ngayon. Application lang yan Kahit lahat siguro ng bangko, gano'n na rin. Inquire mo yung balance mo, kung magkano ang deposit mo sa account mo. So ikaw na magbili, alam mo na mabili mo yon kasi hindi ka naman bibili higit doon sa account. Di ba? Palagay natin, meron kang 10,000. Ang bibilihin mo, 8,000. Maramdaman mo na maangkin mo yung gusto mong bibilihin kasi alam mo, kaya sa iyong bangko. Pag swipe mo ng ganon, hindi yan decline. Sigurado yan. So, ganun din sa ating Panginoon Diyos. Bakit with thanksgiving? Thanksgiving, that is a feeling of thankful dahil, alam mo, matanggap mo. So, kailan natin maranasan na anumang hingiin natin sa Kanya, ibibigay niya? Una, it got to be according to His will.
Amen? Praise the Lord. It got to be according to His will, based on righteousness, based on holiness, based on legal, based on righteousness. Hindi pwede na maghingi ka na unrighteous na direksyon, hindi kayo maghingi ka na illegal, o kaya maghingi ka iniquity ang papupunta, hindi. So yan ang una nating how we feel yung pinaka-kumpiyansa sa ating damdamin na magpasalamat ka na sa Panginoon kasi alam mo matatanggap mo. Ano pa? Yung sinabi ni Lord Jesus, yung pagsunod natin sa Kanyang lahat na Kanyang tinuro sa atin. Wala tayong lapastanganin yan. So, lahat ng knowledge, lahat ng awareness na binigay ng Diyos sa buhay natin, gawin natin lahat dyan. Yan. Kasi sinabi dyan, to Him that He knows already to do good and hindi niya ginawa, baging kasalanan niya. So lahat ng mga nalalaman natin na kautusan ng Diyos, wala tayong lapastanganin dyan. So meron tayong tinatawag na kumpiyansa na tugunin tayo ng Diyos. Hindi sabihin ni Jesus, oy, bakit ka humihingi sa akin? Hindi mo naman ginagawa yung aking inuutos sa inyo. Kahapon lang may ginawa kang paglabag sa aking kautusan. Kahapon lang may ginawa kang kalukuhan sa mata ko. Alam mo naman yung batas na yan. O di ba? So pag wala kang ginawa, after you have done His will, you will receive the promise. Jeremiah 33:3. He will answer you the moment you call unto Him in prayer. Praise the Lord. So ganun dapat. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Tonight, kahit sa alas 2, alas 9, or personal prayers natin, ipaalam mo talaga yung iyong hinaing. Tingnan mo si King Sennacherib. King is Hezekiah. Paano niya pinaalam sa Diyos yung kanyang prayer? Yung subject ng kanyang prayer na lutasin ng Diyos. Di ba? Yung letter mismo ni King Ahasuerus, King Sennacherib, yung letter na address doon kay King Hezekiah na dinefy niya ang Diyos ng Israel. Hinamon niya ba? Nilait niya pa. Sino yung Diyos mo? Makaligtas ba yan sa kamay ko? Sabi doon. Lahat ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, sinira ko. Yung Diyos mo, sino yan? So, yun, ang gipresent niya sa altar. Let your request be made known unto God. Either in a form of writing, or verbal, or documents. Naalala nyo dito na si Mr. and Mrs. Tan, Brad Benito Tan, tsaka si Sister Delia, yung kaso nila dyan sa Ianggurin, ang laki na ng gastos nila. Kumakapal na kumakapal yung kanilang folders ng file ng mga attorneys. Dami na nilang binayarang attorneys, ang dami ng hearings, ang nangyari sa korte, wala pa rin lunas. So, gipresent nila yun dito. Giprehan ko. O anong gusto nilang ipa-make known to God? Yung kaso nila sa kapatid niya sa property dyan sa Ianggurin. Pray. Ang paraan lang pala ni Lord Jesus Christ, yung instruction ng Diyos, ginamit lang yung bibig ko. Sabi ko, Brad Benito, pag magkita kayo ng kapatid mo na yung kalaban mo sa kaso, iyakapin mo siya. Pero wag yung yakap ahas. Yakap ng merong mainit na pag-ibig. Naramdaman siguro sa kapatid niya, nag-uusap sila. O bakit pa tayo magkasuhan? I-drop na natin itong kaso. Mag-usap na lang tayo with all understanding, mutual
understanding. Yun, naghatian sila sa income. O sige, sa iyo yung ground floor, ito akin yung second floor, o kay ate itong third floor. Walang gulo. He's smooth. So, reconciled. Praise the Lord. Bakit? Pinaalam nila yung hinaing nila. Yung anak niya, si Iris, pumunta dito, maghingi ng anak kasi matagal silang hindi ng anak. Sinabi ko, Jesus, bigyan mo ng anak. Pagkatapos, humingi din. Ikalawa, binigay din. So lahat ng mga problema, let your request be made known unto God. Kailangan talaga yan. So ngayong gabing ito, lahat, pag magluhod tayo, ipaalam natin lahat. Lahat ha? Praise the Lord. Everything. Kailangan talaga by prayer and supplication. Let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Magkakaroon ka ng peace of mind. Magkakaroon ka ng peace of mind. Alam mo kasi, ang mga tao ngayon, karamihan nagdudulot ng sakit, stress. Dahil sa mga problema, dahil sa mga unsettled problems, dahil sa mga burdens na bumigat ng bumigat, bumigat ng bumigat, parang maramdaman na nila na hopeless na sila. Yun. Pero dito, pag ginawa natin ito, meron kang peace of mind and in your heart. May kapayapaan ka. Alam mo, sasagutin ka ng Diyos. Praise the Lord. Kasi ginagabayan tayo ng Diyos. Hindi tayo yung mga hanggang ngayon, you are going astray pa. Hanggang ngayon, you are in the miry clay pa. Hanggang ngayon, you are still in the bondage of sin. Wala na, laya na tayo doon. Pag tayo ay sumunod sa Kanya ng buong puso. So yung prayer natin, bawat problema natin, i-cast natin yan sa Kanya. Wala dyan na hindi natin pwedeng hindi i-cast. Lahat yan, all your care, cast upon Him. Praise the Lord. Tingnan mo yung mga young people o mga anak ng Diyos doon sa Canada na grabe na yung balita, nagsiuwian ng mga Pilipino. They've been many years in Canada. They spent a lot of money to acquire a PR status. Lahat na. Ang iba nagmasteral na, ang iba nag-aral na ng French language para mag-increase lang yung points. Ang iba dumating na ng 700, dumating na ng 800. Samantalang ang kinukuha nasa 600 lang. Bakit yung 700 na skip, hindi nakuha? Bakit yung 800 hindi nakuha? Samantalang ang mga anak ng Diyos, mga kapatiran natin doon, because they cast their burdens unto the Lord. Very minimal yung points nila. Nasa 400, nasa 500. Sila yung naging PR. Sila yung nabigyan ng pagkakataon na maging permanent resident doon. Samantalang yung matataas ang score, mga kulay puti pa o anong kulay nila, hindi sila katulad sa atin, mga brown. Hindi sila nakuha. 10 lang yan. O nung pumupunta kami sa Canada, pinag-uusapan lang namin yung magkuha ng ibang house para gawing simbahan yung basement. At hindi namin akalain, brand new pa ang binigay ni Lord Jesus. Pinag-uusap-usapan pa lang namin, pinipray pa lang namin. Praise the Lord. Lahat yan, dalhin natin yan sa dalangin. Lahat, walang ano dyan, walang i-skip ng Diyos. Kahit pinakamaliit, yes, kahit pinakamaliit. Wala. Lahat, everything nga sabi dyan lahat ng bagay. Huwag tayong magarbo. Huwag tayong ma-pride na kaya natin, hindi na lang natin i-pray. Hindi po. From the least to the greatest. Amen? Praise the Lord.
So, paanong gawin? So, idalangin natin, tapos bigyan lang tayo ni Jesus ng guidance. Alam mo yung problema ni Mrs. Yung husband niya na ICU, na bypass, Martin. Yung kanilang unang problema, dying na yung pasyente nila, akala nila, prehan ko para maligtas man lang bago mamatay. Pero hindi pala. Binigyan pala yung kagalingan. Ngayon, nung gumaling na, ang problema nila, ang kanilang bill, 3 million sobra. Saan ka kukuha? Tapos yung 2 million, pwede lang makuha sa PhilHealth, kung ano-ano pa. Pero mayroong 1.2 million na kailangan cash. Saan ka magkuha within 24 hours ng 1.2 million? Pero dahil sa prayer, kaya nga nagtatanong ako sa may mga utang na magpa-pray, sabihan ko talaga sila how much that is involved in your debts. Magkano? Para isabihin ko sa prayer. Let your request be made known unto God. Yung 1.2 million, lumabas yan sa bibig ko sa prayer dahil yan yung sabi ni Mrs. Martin. Walang 24 hours na produce. Praise the Lord. Labas ka agad yung pasyente. So, ganun ang lahat ng ating mga hinaing. Lahat talaga. Tapos, bigyan lang tayo ng guidance. Kumbaga pa, mag-coordinate na lang. Kunyari, ano yung pinipray mo kay Lord Jesus? Kasulbaran sa mga problema, mag-coordinate yung isip natin na galing sa langit, i-guide tayo ng Diyos, i-establish niya yung thoughts natin. Patungo ka na doon sa kalutasan ng iyong problema. Ganun, basahin natin yan. Proverbs 16 verse 3. Praise the Lord. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yan. Commit your works. Kunyari, nag-pray ka na sa mga burdens mo, nag-cast ka na sa mga burdens mo, you already made known to God lahat ng mga kabigatan mo. Ngayon, kung ano yung gawin mo, tungo sa kalutasan, i-commit mo yan sa Panginoon. Jesus, what I should do, what I must do. Commit mo yan. Thy thoughts shall be established. Magko-coordinate yan sa mind mo, idadirect ka na ni Lord Jesus. Para yung na-hospital din doon sa Jensa noon, yung si Brother Dudong na sinaksak ng kapatid, purposely to kill him. Eh, nag-survive man siya, na-hospitalize pa man siya. Yung asawa nag-request ngayon, na-prayhan. Mabuti na lang nag-humble si Dudong. Alam mo, importante yung mag-humble tayo sa harapan ng Diyos. Nung tinanong ko siya, anong plano mo sa kapatid mo pag pinagaling ka ng Diyos? Papatayin ko talaga siya, sabi niya. Sabi ko, huwag ka nang mag-expect sagutin tayo ng Diyos para sa kagalingan mo, kung yan ang isip mo. Ano, patawarin mo na siya? Hindi. Hindi ko na lang pinilit. Ako gusto ko nang mag-alis kasi firm siya sa decision niya. Pero naisip ko yung Word of God. Sabi ko, sige, I will not force you. Kinig ka muna sa Word of God. Nako, sa pagbigay ko ng Word of God, lumabas man sa salita ng Diyos. If you cannot forgive your enemies, you can never be forgiven also. Paano tayo dinggin ng Diyos? Lahat sinabi sa kanya. Huwag kang magpa-overcome ng masama sa pamagitan ng gaganti ka ng kasamaan. Overcome evil with good. So naano siya? Natino yung isip niya, natarong. Siya na mismo ni Ingon, pasayloon na nako akong igsuon. Tingnan mo, di kaya pinagaling siya ng Diyos. Pagkatapos, pinatawag na naman ako. Problema, paano nila bayaran yung bill nila? Way back 1990s. Malaki na yung 10,000. Sa ngayon siguro, 100,000 na yan. Punta ako doon, prayer na naman. So, i-commit ko kay Jesus yung problema nila. I-guide yung isip ng asawa, puntahan yung kapatid niya. Sabi ng kapatid niya, bakit ngayon ka lang pumunta? Tagal na naming naghanda para tulong namin sa inyo. Ngayon ka lang pumunta. Okay, ito na yung tulong namin.
Tama yung kanilang bill, 10,000. Nakabayad sila full, meron pa silang pamasahe, pambili ng ulam. Tingnan mo yan. Kaya, i-establish ng Diyos yung thoughts natin. Magko-coordinate yan. Hindi pwede na nangako siya lutasin, nagsunod ka sa Kanya, wala nang hadlang sa buhay mo, sa paghingi mo sa Kanya. Tapos you made known your request unto God. Excuse me. Hindi pwede na humingi ka, tapos worthy ka sa harapan ng Diyos, then obedient ka, katulad nung si Dudong, kahit gaano siya lasinggo, gaano siya kasama. But at that time, when he was rebuked and reprimanded using his servant, nag-humble man siya, nagpakumbaba siya. So humingi tayo sa kanya ng kagalingan, pinagaling. Humingi na naman ng pambayad, sinagot ng Diyos. Pero yung thoughts ng kanyang asawa, in-establish ng Diyos saan pupunta. Ganon din sa buhay natin. Amen? Praise the Lord? Exactly ganon. So anong instruction ng Diyos? Yung pagcast natin ng burdens, yung mga cares natin sa buhay natin, pamilya natin, kung pastor ka, yung ministry mo, yung church mo, kung membro ka, yung family mo, kung saan-saan sila ngayon, trabaho mo, o retirement mo, o future mo, health mo, lahat. Commit natin yan sa Panginoong Diyos. Pero yan ay gawin natin with the whole span of our life. Wala tayong hintuan yan. Kasi solution 1 sa problem 1, meron na naman yung problem 2. Solution 2, ilan? Bilangin kaya natin yung mga problems dumating sa buhay natin na pray natin kay Jesus na nilutas niya. Hindi natin mabilang yan. Innumerable yan. Kaya, kasyang-kasya. Kulang pa yung buhay natin. Kayang-kaya ng Diyos yan. Kaya, sabi ng salita ng Diyos, cast all your care. Lahat. Amen? Praise the Lord. Anong instruction niya? Basa. Psalms 55 verse 22. Praise the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Yes. Kung gaano tayo makasurvive, gaano tayo makatawid sa mga rivers na ating tatawiran, isusustain tayo ng ating Panginoon Diyos. Grabe, hindi basta-basta itong privilege na ito. He shall sustain thee. Isipin lang good natin yung araw. Wala naman tao doon nagagatong. Why it is keep on burning? Bakit laging nagniningas? Tapos yung ningas niya, sobrang liwanag. Yun yung nagbigay ng liwanag sa araw. Siya yung greater light that rules the day. Ang lesser light naman yung moon that rules the night. Wala namang naggatong dyan. Wala namang nakasaksak dyan na kurente. Wala namang nagcha-charge dyan para di siya malobat. Sustained by God. Napakalaki niyan. Kung tuusin natin. How many times the size of earth? Sabihin mo ilang times ang earth bago makatupong sa iyang kadako. So, ganun din sa buhay natin, no wonder. Cast all your care upon Him dahil maliit lang yan sa harapan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya nung nagre-request pa sa akin si Mrs. Martin, ganun nga kalaki yung babayaran nila. Sabi ko talaga, maliit lang yan, ma'am.
Huwag ka mag-alala. Sa mata ng Diyos, maliit lang yan. Ay, talagang bilis lang na nalutas yung kanilang problema. Kung ipatestimonihin mo siya, hindi nila kayang i-explain paano nangyari yon. Dahil you cast unto the Lord your care. I-commit natin yan sa ating Panginoon Diyos. Tapos sinabi niya dito, He shall sustain thee. Subalit, may sinabi dito, this is separate message. Yung gagawin natin, i-cast natin ang ating burden sa Panginoon at isusustain niya tayo, sasagutin niya tayo. Ito naman iba. He shall never suffer the righteous to be moved. Anong ibig sabihin yan? Huwag kayong makilos sa pagsunod sa akin para hindi mahamper yung aking pag-sustain sa inyo. Huwag kayong makilos sa patuloy niyong pagsunod sa aking mga tuntunin. Yan. Instruction yan ng Diyos. Praise the Lord. Kailangan talaga natin gawin yan. Ay, 100% yan. Lahat kaya niyang gawin. Basa Psalms 57 verse 2. Praise the Lord. I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. Yan. Nandyan na naman yung word na all things. Performeth. Siya yung gumagawa. Siya yung kumikilos. Siya yung nagpi-perform para malutas ang lahat ng mga problema natin. I will cry unto God Most High. Maliban siya yung nasa pinakamataas na dako, siya pa yung pinakamataas sa lahat ng ating mga problema. That is why He can overcome it for us. Kaya niyang daigin lahat yan. Unto God that performeth all things for me. Napakasimple lang yan sa harapan ng Diyos. Ang mga scientists ngayon, nahihirapan sila pag-compute. Ilang speed, anong distance, anong weight ng mga matters na nandito ngayon sa sanglibutang ito. But the Bible says, you cannot fathom. Di mo yan. I-search mo man yan, you cannot. Kaya nga yung nag-surrender na lang sila eh. Gusto nilang i-reach ang boundary ng universe or the end or the edge with the speed of light. Hindi nila ma-reach. Sabi na lang nila, the reason why we cannot reach the edge or the end of the universe because the universe is expanding faster than our speed, which is the speed of light. Pero ang totoo niyan, the Bible says, hindi mo talaga yan masukat. Innumerable yan. Hindi mo yan ma-measure. Praise the Lord. Di talaga magsinungaling ang salita ng Diyos. Kahit gaano pa ka nag-innovate na ang technology ng mundong ito, the Bible. Di ba hanggang ngayon, naging debate pa yan that the earth, ang iba, paniwala nila, flat, based on the level using the water. But the Bible already speaks about it. It is round. It is circle. Praise the Lord. Dahil lang sa kanyang motion, hindi natatapon yung tubig. Gaano i-control ng Diyos yan? Gaano i-sustain ng Diyos yan? Yan lang i-imagine natin. Mag-stick lang tayo sa isang planeta, Earth, kung saan tayo nabubuhay. Paano ito nakasurvive? Paano ito na-sustain? Amen? Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin. Isusustain tayo ng ating Panginoong Diyos. Siya yung magpe-perform sa lahat. Alam mo yung hair natin, yung strand ng ating hair, kaya yung bilangin ng Diyos. Basahin natin. Matthew 10:30. Praise the Lord. But the very hairs of your head were all numbered. What do you mean of that? Napakahirap yan bilangin. Sa sobrang pino, sa sobrang rami.
Mahirap mo mabilang yan. So, ibig sabihin yan, from the tiniest or smallest matter sa mga burden, sa mga problem natin, God knows. He used to count it. He used to recognize it. At pag ikas mo lahat sa Panginoong Diyos, all your care, kaya lahat yan, bilangin ng Diyos. Isa-isa yan, lutasin niya ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Lutasin niya ng ating Panginoong Diyos. How He will care for that. Kung ilan yung hair natin, indikasyon na He will take care of it. Kahit isa dyan, walang malaglag. But I'm not referring sa buhok natin, kasi lalo't na tayo nagkaedad. Hindi mo maiwasan. Alam niyo mga babae, mahaba ang buhok. Yung kwarto namin pag magwalis, meron talagang mga buhok na nagpo-fall sa ground. Pero itong message dito na kaya niyang bilangin ang lahat ng strand ng ating hair at kaya niyang lutasin lahat. Kaya niyang bilangin lahat ng ating mga burdens, lahat yan. Walang isa dyan na mahulog sa ground. Ibig sabihin yan, walang isa dyan na ipi-fail ng Diyos. Basahin natin. Luke 21:18. Praise the Lord. But there shall not an hair of your head perish. Yes, kahit isa. Walang malaglag. Ibig sabihin yan, lahat ng burdens, lahat na ating He will take care of it. Walang isa dyan shall perish. Walang isa dyan na mag-fail. Kaya, ganun, buti, makapangyarihan ang ating Diyos na nakilala, na lumalang sa lahat. Amen? How He take care of us. Kung paano niya tayo iniingatan. But let us follow the instruction of God. Cast all your care upon Him, for He careth for you. In all things, be careful. Through prayer and supplication, with thanksgiving. So, kailangan meron tayong kapanatagan ng ating damdamin. Bakit tayo magpapasalamat sa lahat ng ating hinihingi sa Kanya? Alam ng Diyos na ibibigay niya sa atin. At maramdaman din natin, kung gumawa tayo ng ikahahadlang sa ating mga dalangin, hindi tayo pwede makapasalamat. Why? We cannot do that. Because we have to fix first yung ating problema sa harapan niya. Kaya alam natin, hindi tayo daringgin pag hindi mo yan ma-fix. Pero pag na-fix mo na yan, naghingi ka sa Panginoon Diyos, ay ibibigay yan. Example lang yung lupa natin dito. Pagsabi ni Lord Jesus, hinanda ko na yung lupa para sa inyo. Meaning to say, given na yung malaking lupa na hinihingi nyo sa akin, na i-award ko yan sa inyo. The question is, are you worthy? So meaning to say, He is the same yesterday, today, and forever. He requires a qualification sa ating buhay bago tayo hihingi sa Kanya. Let us humble. Let us fix. Let us amend our ways and our doings. And He will cause us to dwell in that place sa Kanyang mga pinangako. O, di ba, nung nag-search tayo ng buong puso, we humbled ourselves, na-feel na natin na, mafe-feel man talaga ng tao. Sige, gumawa ka ng bagay against your husband or against your wife, mararamdaman mo yan, na meron kang guilt sa konsensya mo, lalo't na sa Diyos. So, clear natin lahat, any time, anywhere, or anything na ating hingiin sa Diyos, kailangan fix muna natin lahat. Walang hadlang. Para paghingi ka sa Kanya with thanksgiving. Praise the Lord. Kasi damandama mo, ibibigay yan ng Diyos. Aside na ang hingiin natin according to His will, ibibigay talaga yan. Tapos worthy ka pa. Imagine. But there shall not an hair of your head perish. Kahit isa. Kaya sa buhay natin ngayong gabi, let's humble ourselves. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya ang problema ko sa aking sarili. Jesus, mabigat yung problema ko.
Paggaanin mo itong lahat. Jesus, I need you to fix my problem. Ganon ang pag-pray natin. Do not be proud of yourself na mag-load ka, wala kang malang hiningi kasi feeling mo na kaya ko to. Hindi ganon. The moment we approach God in prayer, you have to humble yourself. You have to acknowledge that you are not able or capable to perform for the solution of your problem. You cannot carry on the burden. Hingin mo yan sa Diyos. I-humble natin yung sarili natin. Jesus, without you, I can do nothing. Jesus, I am not enough of myself to face these challenges in life na hinaharap ko. Help me, deliver me. Basahin natin yan. Psalms 40:17. Praise the Lord. But I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help and my deliverer. Make no tarrying, O my God. Yes. Yan. I-declare natin, Jesus, I am poor and needy. I cannot afford to sustain my life. I cannot afford to feed myself, to clothe myself. I cannot afford to face all manner of challenges na makayanan ko. But I am poor and needy. Yet the Lord thinketh upon me. Do you think bago niya ginawa ang mga bagay, hindi niya muna inisip yan? Inisip niya yan. Before He made anything, inisip mo na yan ng Diyos. So, pag iniisip tayo ng Diyos, kasunod na dyan yung pag-perform ng ating hinihingi sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Di ba tayo, pag may mga anak tayo, alam natin yung anak natin, ganito ang level sa pag-aaral, inisip na natin magkano ang tuition monthly. Inisip na natin magkano it will cost the books. Inisip na natin how much it will cost for them, for the daily transportation. How much do we need to supply their baon? Inisip na natin yan as parents. Pag inisip na natin yan, it will just come to pass. So, ganun, pag inisip ka ng Diyos, yung mga hinaing mo sa Kanya, inisip ng Diyos yan, ay nako, gagawin ng Diyos ang ating hinihiling sa Kanya. Praise the Lord. The Lord thinketh upon me. Thou art my help. Nag-iisip na ang Diyos, paano Kanya tulungan? Thou art my deliverer. Nag-iisip na ang Diyos, paano Kanya i-deliver? Make no tarrying. God never late. Hindi talaga nalilate ang Diyos. He is always on time. Kaya nga, the best time is the time of God. He will make all things beautiful in His time. Because, why beautiful? It is perfect time. Praise the Lord. Kaya, commit sa Panginoon Diyos. Make no tarrying, O my God. O Diyos ko. Kung Diyos mo siya, don't hesitate to call upon Him. Kung Diyos mo siya, keep His commandments. Kung Diyos mo siya, you know His commandments, and you have His commandments, and you keep His commandments. Kung Diyos mo siya. Hindi kay inacknowledge mo lang na He is your God, and you don't know what are His commandments. In-acknowledge mo lang siya that He is your God, and yet you do not keep His commandments. Kahit alam mo na, hindi pwede. Pag sinabing, oh my God, ibig sabihin yan, alam mo ang Kanyang kalooban, ang Kanyang kinaliligaya na gawin mo at ginagawa mo. He is your God. Kaya nga sabi diyan na, touch not the unclean thing, and I will receive you unto myself. And ye shall be my daughters and my sons, and I will be your father. I will not be ashamed to call you my children. O, di ba? Ibig sabihin yan, pag sinabi mong, oh my God, alam mo na yun. Makonsider mo na lahat yun. Na you never touch the unclean thing. You have already separated from it. Umiwalay ka na dyan.
and pumunta ka na sa and he will receive you unto himself. Yan ang ibig sabihin yan. Huwag tayo magpasagad. That is why some people keep on questioning, keep on murmuring, keep on complaining why their prayers were not answered. Because they don't care what God asked them to do. Hindi sila mag-isip anong pinapagawa ng Diyos sa kanila. God is the God of instruction. God is the God of judgments. God is the God of winiweigh niya lahat. Kailangan sundin natin ang kanyang instruction. Basa pa, Psalms 34 verse 6. Praise the Lord. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Yes. This poor man cried. The moment you cry unto God, consider yourself as poor and needy. Don't be proud of yourself. And the Lord heard him. Why? Though God is high, and yet He respect the humble. Kasi nagpakumbaba siya eh. Poor and needy siya eh. And the Lord heard him. God is near to the humble. And saved him out of all his trouble. Tingnan mo. Walang i-skip. Walang i-deny. Walang i-neglect. Lahat yan. Lahat ng troubles mo, sisave ka ng ating Panginoon Diyos. Kaya tonight, anumang na-come up ninyo sa problema ninyo sa buhay ninyo, anumang na-come up ninyo sa inyong kabigatan, sa puso, sa isip, na dumarating sa buhay ng bawat isa, cast it unto the Lord in prayer. Praise the Lord. Last verses. Psalms 143, 7 and 8. Praise the Lord. Hear me speedily, O Lord. My spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Yes, when this statement is being applicable, when there is what? Emergency. Emergency. Pag mayroong accident na nangyari, tingnan mo, yung 911, ang kanilang pinaka-objective, at least in 5 minutes after the call, they reach the venue or the area. Kasi, ang tao, pag matagal yan, yung sinabi dito, lest I be like unto them that go down into the pit. Patay ka. Mabagal yung rescue. So, ganun sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Hear me speedily. O Lord, my spirit faileth. Naghingalo na. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Di ba na-explain kaninang umaga, yung thou hast brought me up from the miry clay. Oh, yung miry clay, yung quicksand, pag nahulog ang tao dyan, walang bato dyan sa ilalim for you to stand, na hindi ka mapatuloy. Ang quicksand, pag nahulog ang tao dyan, the more you move yourself, the more you will be sucked downward. Kasi vacuum yan eh. Isasak ka niyan, parang higupin ka. Pag nag-move ka, siguro makutaw yung hangin doon sa ilalim, magsasak yan sa katawan mo. Patay ka talaga. Ang pinaka-exceptional lang dyan, if there is someone or somebody can notice you na malapit ka ng malubog. Pag meron, magkuha lang niya ng tali o kaya kahoy, itunol sa imuha, gunitan mo na mabira ka. So ganun din, the same with God. We are like them that go down to the pit, except God will help us. Wala tayong magagawa. Praise the Lord. Kaya napaka-igi, napaka-buti ng ating Panginoon Diyos. Cause me to hear thy loving kindness in the morning.
Tinan mo, kada devotional, what can we hear? Anong maririnig natin? His loving kindness. In the morning, for indeed do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk. O, di ba? Ipaalam mo sa akin, sa daan na dapat ako, saan lalakad. For I lift up my soul unto thee. Pag sinabing, I lift up my soul unto thee, binigay mo na ang lahat sa kanyang kamay. Gibayaw na nimo imong kalag diha kaniya. You entrust the whole thing of your being into His hands. Siya yung mag-guide sa iyo. Siya yung magli-lead sa iyo. Amen? Praise the Lord. Kaya, idalangin natin ang ating mga kapatiran, ang construction sa Katindo na may pagtaguyo dito. Babalik kami doon sa August 15, child dedication doon. August 16, tuloy kami ng Marbel Congregation, celebration ng kanilang anniversary. Pray natin ito, lahat. Kasi may pinadala sa akin si Sister Ganggang, may mga areas dyan sa Arakan na hindi madaanan sa dahil itong frequent na rain. So, pag yung rain na tuloy-tuloy, yung mga humok na nahumok dahil sa nabasa, mag-landslide yan, yan. Yung karsada sa Marahan, hindi na madaanan kasi nag-concave siya. Yung mga bahay dito sa tabi nangahulog na doon sa bangin, na kasama na doon sa lupa na nagguho. So, i-pray natin itong lahat. Amen? Praise the Lord. Then, let's pray for the year-end conference by the grace of God. Na lahat kami ng mga pastor sa Mindanao na napaka-costly yung aming biyahe dahil airplane back and forth, bus back and forth. Costly yan. Let's pray na lahat kami makarating doon by the grace of God. I-commit natin lahat sa Panginoon Diyos. Amen? Praise the Lord. And He will bring it to pass. Gagawin niya yan. Dahil dyan na natin gilip up ang lahat sa ating Panginoon Diyos. Then, whatever things you may remember sa personal ninyo, sa ating ministry, sa Davao and general. Kanina, sa akin si Pastora Tess Patrice na namatay na yung young people na dati nag-attend dito ng youth camp. Si Brother Longlong Huna. Biko ng sakit. Naglagnat, gumaling. Ewan ko kung anong nangyari. Dinala daw ng mga pamilya niya sa ospital, gi-oxygen, namatay. Yun na siguro ang panahon niya. 24 years old lang lalaki. Kaya nag-announce na ako kung sino yung merong love, ipasa nyo lang kay Sister Leia. Para kung magkano mang malikom natin, then padala natin doon. Praise the Lord. Nandiyan na yan, na-post na yan sa ano. Kaya kailangan mga lahat ng Davao congregation, as much as possible, you are member of that group. So, inform nyo. Kung wala pa kayo doon, sabihan nyo yung mga officers natin, can you add me? Para kung meron tayong dissemination na information, madali lang yung ating communication, yung cooperation. Tulad niya ng Samal Congregation. Pumunta kami last Sunday. I-explain ko sa kanila. Doon pa sila. Kasi ang testimony nila, naguguluhan na sila eh. Ang gibati na mo karon, di na mo masabtan ang among gibati. Confused sila. Bakit nangyari? Hindi naman pwedeng si Sister Lilia at saka Sister Iliha ang mag-explain sa kanila. I should be. Sinabi ko sa kanila, kung kayo damang-daman ninyo na hindi nyo maintindihan anong nangyari, bakit ganito, ganyan, kami pa kaya na kami yung parents. Parents kami sa spiritual, parents pa kami sa biological. Praise the Lord. In-explain ko sa kanila.
Yun, nung kita mo yung pictorial namin, masaya na sila, na-release sila sa spirit of confusion. Alam mo, ang masamang espiritu, hindi basta-basta. Pero sa aking tingin lang, bakit ganun ang desisyon ni Charity? Parang hindi na siya nag-alilangan. Sa akin lang ha. Kasi napansin ko na iba na ang kilos ni RJ, hindi na submissive sa akin. Ilang ano na yan, ilang buwan na yan, siguro taon na yan. Lagi nakakulong dito, sa kwarto. Yan, lagi nakakulong. Sabi ko, baka matagal na niyang gidoktrinahan ba yung anak ko. Kaya, pag decide, wala na, nakuha na niya. Pero pa rin tayo mawalan ng pag-asa. Praise the Lord. Let us not lose our hope. Yung mensahe minsan dito, habang buhay pa ang tao, may pag-asa. May pag-asa. Alam mo, yung mga ganon na klaseng backsliders dito sa holy place, they have full of reasons. Puno sila ng rasones, lahat na. Hindi mo pwede silang mapilit. Only in God's hands. Kaya lahat yan, i-pray natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang sila, pati yung mga hindi na nakakasimba. Let's pray for them. Amen. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.